Magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong tagapagturo, Binibining Crisfel Mirin R. Vailoses na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. Pero bago yan, atin munang tatalakayin ang panibagong aralin na pinamagatan nating si Doña Consolacion sa Kabanata 30 Siyam. Bago yan ay atin munang tatalakayin kung ano nga ba ang kwento sa loob ng kabanatang ito. Ngayon ay ating pag-aaralan ang Kabanata 30 na pinamagatang Doña Consolacion. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay si Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Padre Damaso, Elias, Kapitan Tiago, at ito ang kwento ng Noli Me Tangere sa Kabanata 30 Siyam. Nang gabing yaon, ang senyora ng Alpares ay tila nag-aantok na. Nakahilig sa silyong malaki, ni hindi idinungaw ang malaki niyang mukha sa nagdaang prosesyon. Nakita sana ang namimintog na ugat sa kanyang noo, ang maitim at kulay talong niyang labi, laging may nakasupalpal na tabako at kanyang maiinggiting paningin. Ang kagayakan niya ay napakapangit. Ang tanging palamuti ay isang panyong nakatali sa ulo. Ang baroy pranelyang bughaw na pangibabaw ay isang sayang kumupas na naglalarawan sa mga yayat at pipinghita na ikinayakoy. Nang umagang yaon, ang paraluma ng Gwardiya Sibil ay hindi makapagsimba dahil sa hindi pinayagan ng kanyang asawa. Ikinahihiya nito ang katawa-katawan niyang panamit. Bukod pa sa amoy nitong tulad ng kasuyo ng Gwardiya Sibil, ang di pagpayag ng Alpares ay sinaman pa ng ilang tungayaw. Kaya nag-iisip ng malalim ang senyora kung paano siya makapaghihiganti. Nang matapos ang prosesyon, napakinggan ng mga Gwardiya Sibil at Doña Consolacion ang malungkot na kundimang nagmula sa mga labi ni Sisa. Ang awiting iyon ay tila nakapukaw sa kanyang katanungan at napayamot na si Doña Consolacion at inutos kaagad sa Gwardiya Sibil na apakyatin sa bahay si Sisa. Vamos makantar, ikaw. Hindi maunawaan ni Sisa ang utos ng Donya na ikinatuwa naman ito. Upang ipabatid na hindi marunong ng Tagalog ay sinadya na ang pagsasalita ng mali upang sa gayon ay masabing siya ay mula sa Europa. Dahil sa ugaling ito, kaya siya madalas na masaktan ng Alpares na nahihirapan sa pagtutumpak ng kanyang mga ideya. Ginawa ng senyora ang bantay at inutusang sabihin kay Sisa sa wikang Tagalog na umawit sapagkat hindi ito makaunawa ng Kastila. Naunawaan agad ni Sisa ang inutos ng bantay kaya't inawit niya ang kunduyman ng gabi. Ang awit ay tumalab sa puso't damdamin ng senyora kaya nabigla ito't lumabas ang tunay ng kaalaman niya sa Tagalog. Itigil mo at huwag ka nang kumanta, ako'y nalulungkot. Tumigil sa pag-awit si Sisa. Ang bantay ay pamaang na napatingin sa senyora dahil sa marunong pala ito ng Tagalog. Napahiya si Doña Consolacion kaya pinaalis ang bantay at ipinilid ang pinto. Matapos mailapat ang pinto ay kinaharap si Sisa at nag-utos sa wikang Kastila. Baila, baila. Hindi tuminag si Sisa, kaya't muling inulit ng senyora ang utos sa sinabyan ng pag-indak at paglundag. Napangiti si Sisa. Ang senyora'y tila'y nakahalata at tumigil. Kinuha ang latigo at sa pamamagitan nito'y hindi tuminag si Sisa, kaya't muling inulit pa ng senyora. Nag-init ang Alpares kaya dinalasan ang pamamalo hanggang sa nabuwal si Sisa. Sa dumating at hinaplos ang tama ng latigo. Ang Donya ay tuwang-tuwa sa kanyang pamamalupit kaya't hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ba't hindi ka man lang nagmamagandang gabi? Hindi sumagot ang Alpares at sa halip ay tinawag ang bantay. Inutusan itong dalhin ang baliw kay Marta upang mabihisan at magamot.
Ipinagbilin din na bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan, at binalaan ng bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ibarra. Ay tapos na nating masaksihan at matunghayan kung gaano kalupit ang isang Doña Consolacion, kung gaano kawalang respeto. So base sa istorya ay pinapakita lamang ni Jose Rizal ang isang madilim, marahas at tragitikong mukha ng lipunan sa pamamagitan ng karakter ng isang Doña Consolacion. Kung gaano kalupit ang isang Doña Consolacion, siya ay gumawa ng pag-torture kay Sisa, minalupitan niya at kanyang ginawa ng maraming mga bagay na hindi kanais-nais bilang isang Pilipina. Sapagkat ang isang Doña Consolacion ay masasabi nating isang paraan ni Rizal na nagpapatunay kung gaano kadilim ang isang sistema, kung gaano kadilim at paghihirap ng mga kababaihan. At nang dumating ang isang alpares ay tinulungan niya si Sisa at kanyang inutusan ang kanyang Guardia Civil na si Sisa ay kanyang bihisan, bigyan ng pagkain at gamutin ang mga sugat. So, si Doña Consolacion ay sumusumbolo sa mga Pilipinong nagtaksil sa sariling wika at kultura upang maging mukha ng Espanyol. Ngunit naging katawa-katawa at malupit naman ang kapwa. Pinapakita rito na si Rizal ang mga taong nakakaranas ng pang-aapi tulad ng inapi sa ating storya na si Sisa. Siya ay magiging simbolo or nagiging simbolo ng isang Pilipino o kapwa natin Pilipino na naapi sa panahon ni Rizal. Kung kaya tulad ng pagbubugbog sa kanya ng alpares ay madalas na nagiging pananalapi o mapang-api rin sa mas mahina sa kanila kapag nagkakaroon ng panahon. Yun ang ibig sabihin o yun ang gustong ipahiwatig ni Rizal sa kanyang storya o sa kabanatang ito, na kung anong paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila, kung anong mga ginagawang pang-aalipusta ng nasa itaas. At syempre, pinapakita din sa storya ang pagka-bitter ng isang Doña Consolacion. Hindi niya matanggap na siya hindi perpekto, siya ay mukhang hindi kaaya-aya at marami siyang mga insecurities sa kanyang sarili, kumbaga. Kung kaya't hindi siya nakakatanggap o hindi niya matatanggap ang pagkukulang niya mismo sa kanyang sarili. Yun ang pinapakita ng isang Doña Consolacion. At ang isang Doña Consolacion sa ating panahon ngayon ay maraming nagpapanggap na nasa mataas, nagpapanggap na makapangyarihan at nagpapanggap na sila ay lubos na dapat iginagalang. Pero sa totoo, sila lamang ay naaawa o nakakatawa kung isipin natin, sapagkat sila ay mayroong mga insecurities kumbaga sa kanilang mga sarili. Merong mga pagkukulang na gusto nilang siraan ng kanilang kapwa. Marami ito. Minsan nakakahalubilo natin, minsan kilala natin, at mas kilala pa natin sa loob ng ating pamilya. Yun ang ibig sabihin ng kabanatang ito na gustong ipahiwatig o gustong iparating ni Rizal para sa kanyang mga mambabasa. Yun lamang po, maraming salamat at magandang araw.